Okay, hi fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ito na ang inyong reading for Burr months, September to December 2021. Anong sorpresa ang maaari nyong matanggap or anong ganap ang maaari nyong kaharapin? Pawang gabay lamang po, okay? Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyong mga fire signs. Ano pong maiwan nating mensahe para sa kanila? Message para sa mga fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Anong mensahe may iwan natin? Exact message, September to December 2021. Message na may iwan natin para sa mga fire signs. Uy, may ilang cards na dito. The 9 of Pentacles. This one is in reverse. 4 of Pentacles. The Devil. Okay, add-up ko pa itong dalawang umangat dito. Temperance in the King of Cups. Okay. Fire signs. Ayan, ang mga manok. Nagtitilaukan na po sila. So, umagang-umaga, oo, ang filming natin ngayon. Pero, this Burr months ay mas magiging magnetic ang inyong mga aura. Kumbaga, aangat at magiging kapansin-pansin ang inyong natural na kinang, ganyan, yung ganda, or kagwapuhan, kakisigan, regardless kung kayo ay isang lalaki o babae, okay? I mean, mapaisip ka man sa iyong sarili right now na anong sinasabi nito ni Moonchild. I am a potato, hindi ako attractive. Well, not everything or anything attractive is all about the outside appearance naman. Totoo yan, di ba? It's more of your inner self, about who you really are inside, na siyang magre-reflect sa'yo naturally. Outside, ganun. I hope nakuha nyo ko doon. Pero, yung puso nyo, yung pagiging compassionate nyo, mapagbigay, ay mas, kumbaga yun nga, aangat, mas magre-reflect this Burr months. At dito, dahil nga, mas aangat ang inyong charisma at natural charm in the next months when it comes to your love or relationship sector, okay? Maaring isang sorpresa na may iwan ko dito. Guys, keep in mind na ito po ay general message. Expect the unexpected. Pero, ano man ito, if you are single, malaki yung possibility that you could meet someone new. Kung saan ay maaring maramdaman mo na it's real or true love. May the King of Cups pa rin yan. And the Temperance, kasi merong balance, may moderation, may mutual feelings sa akin nakikita with these two cards. Also, mas magiging creative rin kayo when it comes to relationship. Mas magiging handa na kayo to take risk sa pag-ibig. Okay? If some of you are already in a relationship naman, okay, attached or married, definitely your love life will glow and grow in the next months. Or para sa ilan, ay i-level up nyo na ang inyong relasyon, yung may pang forever, yung may security na kayo, kasama na dyan, financially, hindi lang puro love, okay? At kung kayo naman yung couple na nagbabalak, okay? Nagbabalak ng, I'm getting a message kung kayo yung nagbabalak na makabuo ng baby, maaring isa sa maaring sorpresa na matanggap. Ang diin ng sorpresa. Matanggap ng ilan, to be honest, ay hindi malabo na makatanggap ng baby blessing. Sapat lang na pahinga para kung kayo man, okay, andun na kayo sa point na gusto nyong makabuo. Then, bigyan nyo ng panahon yung sarili nyo together. Siyempre, no, paano makakabuo kung walang time para sa isa't isa? Take time out of your busy schedule, fire signs, na
makasama ang inyong mga mahal sa buhay. Kasi yun nga, may baby blessing tayo nakikita bago pa man matapos ang taon. Okay? Although, ito yung nakikita natin, ang ganda na ng iniwan ni Moonchild, kaya lang may although. Kasi with the devil, in the Nine of Pentacles, this one is in reverse. Kailangan nyo lang bigyan ng pagpuna yung paraan nyo sa paghawak ng inyong finances. Maring meron kayong mga unhealthy habits dito, kagaya ng sobrang shopping, ganyan. Kumbaga, nabubutas yung inyong mga kamay, walang balanse sa part na yon. Sa akin nakikita dito. Or for some of you, nagkakaroon ng unhealthy habits. Maaari rin naman sa kalusugan, kasi andito yung Four of Swords. You need to rest. Especially kung parang masyado na kayo nagiging perfectionist sa inyong buhay paggawa sa trabaho. Kumbaga, parang kalan nyo o iniisip nyo ng ilan sa inyo na parang wala kayong progress, na parang ang hirap pa rin ng life kahit gaano pa man kayo nagpo-push. Pero ang totoo niyan ay kinukulang lang kayo ng sapat na ano ba tawag dito, disiplina, yung balance sa part na yon, dahil doon natin nakikitaan ng hindi masyadong tuwid dito sa inyong cards. Okay? In regards, kung ito ay about family, maayos naman ang nakita natin sa inyong fire signs. Actually, some of you, maaring narito yung higit na attention ngayon. Okay? With the Four of Pentacles, maaring meron kayong kailangan bigyan ng extra focus and attention na mahal sa buhay. Good thing ay mas makakapaglaan naman kayo ng oras kasama nila. Or kailangan mong marinig that you should find the right balance between your personal work. Ayan, kasi naka-reverse yung Nine of Pentacles. Personal work and relationships. Okay? Don't forget again to spend quality time with your loved ones. Etong the devil, hindi naman ibig sabihin devil kayo, guys. Hindi ganon. Ano to, isang indication ito na meron kayong mga ilang dapat nang i-release. Maaring nga ito yung na-mention kong inyong bad habits or unhealthy routines, ganyan. Natanging kayo lang ang nakakaalam. Ulitin ko yung about sa family, Hindi kasi Nine of Cups. Kasi maaring ang ilan kung kayo man ay magkakalayo ngayon sa inyong mahal sa buhay or meron kayong gap, a simple text or chat sa kanila yung malaking bagay na para magkaroon pa rin kayo ng connection. Okay? Kahit na ikaw na lang muna ngayon, especially sa mga taga-ibang bansa dyan or nasa ibang lugar, ibayo. Okay. Ayun lang, when it comes to your career sector, meron tayong actually, some of you ay maring makatanggap ng magandang balita or sorpresa mula sa trabaho kung magkakaroon kayo ng balance dito sa pagitan ng inyong trabaho at buhay relasyon na na-mention ko. Maaring ito ay isang promotion or if unemployed, naghahanap ka halimbawa ng trabaho, maganda yung possibility na makuha mo yung posisyon na ninanais mo. Okay? Ano pa bang mainadagdag natin dito? Kung hindi ka pa rin makarelate doon sa ilang mensahe ko na yun, ngayong darating na Burr months, para sa ilan naman, maaari namang meron ng pagtatapos na maganap. Sabi ko nga with the devil, meron kayong something na i-end. At kumbaga, kung about sa career, ito pa rin, meron kayong nanaising gustuhin. Hello, Moonchild, paano yun? Pareho lang yun. Nanaising magpalit o maglipat ng trabaho or kung ito ay about business, meron tayong nakikitang closure with the devil. Okay? Nasabi ko nga, tanging kayo yung makakapag-decide dito. Pero, it's something naman na hindi magiging malalim na problema or anumang sitwasyon kung bibigyan ng magandang pag-uusap. Isa pa, maaaring itong closure naman na ito, halimbawa, sa isang business partnership,
possible for some na mutual decision ito. Sabi ko nga, na-mention ko ba? Dito ba yun? Yung parang magkakasundo kayo sa decision na yun. Or kailangan yung marinig, fire signs, na maging mahaba yung pasensya this Burr months with the temperance. Yun din yung nais na ipahatid nito sa inyo. Meron mang pagtatapos, okay, meron naman kayong bubuing bago or something na mas magkakaroon ng growth sa inyong negosyo. Ganyan. If this is about your personal relationship, again, hindi ito isang bagay na magiging malalim na problema kung pag-uusapan kung ano yung mga dapat ayusin o bigyan ng higit na prioridad. Okay? Again, medyo nag-highlight sa inyo para sa akin yung inyong work. Pagdating sa work, yung pagpapahinga, finances, yung income na pumapasok. When it comes ulit, balik tayo sa inyong work sector, may possibility na anytime this Burr months ay maambunan ng biyaya ang ilan sa inyo. At ito ay biyaya ng pagkakaroon ng pagkakakitaan. Sabi ko nga, merong something positive news about work. Okay? Maaaring ito ay extra work for an extra income. Maaring ito ay isang assignment or proyekto na hindi nyo na inaasahan na matatanggap. Okay? So, yun yung sorpresa na maaring nyo makita dito with the Four of Pentacles. Maaring ito ay may kaugnayan sa, halimbawa, family business. Pwede rin ganun. Or may partnership na magaganap. O di kaya naman para sa ilan, ito ay isang bonus. Okay? Bonus sa inyong trabaho, of course, mula rin sa inyong pagsusumikap o paghihirapan. Wala namang easy money. Yun ang reality. Maaari rin ito ay isang bagay na matagal nyo nang hinihiling with the Nine of Pentacles. Although this one is in reverse, reversal na lang din yung inihatid ko kasi I'm getting a message na kailangan kong ma-mention na mayroong abundance. Okay, kung bibigyan mo ng balance ilang sitwasyon na sabi ko hindi ko naman nakikitaan ng lalim dahil kayong mga fire signs ay magaling maghawak o mag-handle ng situation. It's just that nawawalan kayo ng balance in moderation with the temperance minsan kasi nasusobrahan kayo sa isang halimbawa, gumagawa kayo ng isang bagay, binubuhos niyo yung buong enerhiya nyo kasi pakiramdam nyo, kailangan nyo maging perfect para sa ilan sa inyo. Keep in mind na ito po ay general message na alam naman natin walang perfect at parang na-overwhelm. Okay? May ganong feeling para sa ilan sa inyo. Ano pa? Puro sa ilan. Rest. Okay? Maglaan ng panahon this Burr months to reflect at recharge ng inyong mga enerhiya. Ano ba ba? Ano pa bang maidadagdag natin doon? Sabi ko nga, ayun, maaaring meron kayong simulan na matagal nyo nang gustong simulan or hinihiling. Gaya ng bagong business or meron kayong bagong, halimbawa, ilo-launch na produkto, maging ano pa man ito mula sa inyong sektor ng paggawa. Doon pinaka nag-highlight. Unang-una kong na-mention yung pagiging magnetic, compassionate, at malaking puso. Pusod. Hindi. Kumbaga, siguro kasi meron kayong goal at itong goal na ito ay ang makapag-share especially yung Burr months, Pero, alam niyo, merong magandang result ito at the end of the day. Makakatanggap kayo ng positive feedbacks or inspiring words, papuri, ganyan, mula sa mga tao sa inyong paligid dahil sa magandang resulta o outcome ng inyong ginawa o paghihirapan na ito na aking na-mention. Meron kayong something na matatanggap na ikagagalak ng inyong mga puso with the Nine of Cups. Okay, adapt tayo ng pinaka-exact message na narito for fire signs. Fire signs September. Okay. We'll see kung ano to. Bring love into the situation.
Okay, sabi ko nga kanina, baka meron kayong someone, or something na situation kaharapin na medyo mabawasan ang inyong pagiging romantiko with the King of Cups, yung pagiging mahinahon, kasi nandito ang Temperance. Baga meron kayong kailangan pagdesisyonan, buo yung desisyon. Always bring love into the situation. Maging ano pa man itong kaharapin mo. Kasi, ito yun eh. Ito yung una-una kong na-mention kanina with the King of Cups na sana pang ibabakawan ka nito yung pagiging mahabagyan. Pero syempre pa, samahan mo pa rin. Sabi nga rin nila, always use your heart but take your brain with you. Fire signs. Bring love into the situation. December months. Okay, so ayun, I guess hanggang dito na lang muna po itong ilang mensahe natin for you, fire signs. Sana kung ano man itong ating nakita mula sa iyong cards ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one. Okay, hi Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Anong posibleng sorpresang naghihintay sa inyo ngayong Bear months from September to December 2021? O ilang ganap na maaari nating iwan para sa inyo? Okay, kuha tayo ng pinaka-exact message for Earth signs. Anong surprise o mensaheng gabay na may iwan natin para sa kanila? Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. Message September to December 2021. Anong message? Uy, ada pa tayo dyan. Uy, meron na lumabas. The Ace of Swords in reverse. Oops, okay. Spread muna natin. The Ace of Swords in reverse. The Two of Cups. The Eight of Cups. The Five of Cups in reverse. The King of Swords in reverse. Okay, we get a lot of reverse energy dito. And the Three of Swords. Pagdating sa usaping career, muna tayo. Okay, life will be very busy for some of you ngayong Bear months. This is actually the powerful time na ipakita mo sa lahat ang iyong natural na abilidad kahit na, okay, this one is in reverse. The Ace of Swords, marahil isa itong indikasyon na bigyan mo ng pag-aksyon itong mga ideya na gusto mong gawin. It's really your time to shine. It's science sa akin nakikita dito pa lang. So take advantage itong remaining months of 2021 because all eyes will be on you. The King of Swords, this one is also in reverse. Baka kasi, yun lang meron tayong magandang nakikita, pero at the end of the day, it's all up to you guys kung paano nyo bibigyan ng pag-aksyon ang ilang sitwasyon. Maring itong power or powerful time na sinasabi ko ay hindi nyo bigyan ng something na paggalaw. Kung baga, yung inyong mga power ay hindi nyo gagamitin na ayaw natin because even yung mga matataas, okay, with these two cards, babalik na rin ko na kita nyo, the King of Swords, even yung mga nakatataas sa inyo, kagaya ng the VIPs, your boss, or kahit sino mang tao na maaaring mapuna ang inyong paraan sa paggawa dito sa mga ideya na pwede nyong maibahagi, matatanggap mo yung appreciation. Siyempre paano, dapat mahal mo yung ginagawa mo. Bonus na lang yung rewards na nakikita natin. Also, Earth signs, let your voice be heard. Voice your opinions, your thoughts, your concerns, kasi mas mapakikinggan ka nila ngayon. Just stay confident, okay? Kung hindi mo pa man kasi ito ma-realize sa iyong sarili right now, then you have to have the confidence in your ability. Iba-iba naman ang lahat sa larangan ng paggawa. Diba? Show them what you've got dahil ito yung best time na ipakita o i-showcase mo ang iyong kakayanan. Huwag mong itago yung mga kaya mong gawin. Alam mo yan.
Pakita mo na yan sa showtime. Charot. Okay, saan tayo? Ang ganda, dami ko na bang nasabi dito pa lang sa dalawang cards na ito. Although, reverse ang nakita natin. Pero kailangan kong banggitin na kung bibigyan mo lang ng pagbalanse ang mga bagay-bagay ay magagawa mo. In the matters of love and relationship, the Two of Cups. Okay? If single, maaring may surprise ng true love o may taong dumating kung saan ay masasabi mo na ito na para sa ilan sa inyo. Keep in mind na ito po ay general message at hindi lahat ay aayon sa inyong sitwasyon. If in a relationship at pinagtibay na kayo ng panahon, for some ay maaaring bumuo ng plano to take a vacation. Alam ko, this is an 8 of Cups. Meron kayong lilisanin. Pero kung positive, on the positive note, katabing-katabi niya kasi yung 2 of Cups, maaaring meron kayong planuhin na bakasyon together. Especially nga kung kayo nga ay couple na. Ganyan. Pero for some of you, if this is about your career at doon ka nakarelate, maaaring maging super busy sa trabaho. At yun lang, makalimutan yung usapin about sa love. You deserve a break. Earth signs, sa akin nakikita rin dito, masyadong lilipad yung inyong mga isip sa paggawa na minsan hindi nyo nabibigyan ng tamang pag-aksyon or tamang pagdesisyon. Kung andun ka sa point na yun, hindi mo naman kailangan harapin agad-agad. Okay? You deserve a break. Spend quality time with your loved ones. Kung saan ka higit na makakapag-relax muna para makapag-isip ka ng mga bagong ideya na gusto mo talagang gawin. Okay? Para sa ilan, dito pa rin tayo. Balik tayo the 2 of Cups. Maaring makatanggap ng unexpected proposal. O, diba? Ang ganda nun. For some, okay, eto na tayo. Ang ganda nung na-mention ko, pero narito ang the 3 of Swords. Kita nyo, ang daming nakatusok sa kanya. So, para sa ilan sa inyo, this per months, medyo masakit to, maaring meron lang ilang situation na kaharapin sa relasyon na kung saan merong third wheel or third party situation. Okay guys, hindi po lahat ay ayon sa sitwasyon or hindi naman lahat ay about sa relasyon. Okay, maaaring ito nga sabi ko yung pag-spend ng oras. Sometimes it's all about prioritization. Kasi minsan hindi natin alam, nakakalimutan natin yung isang aspeto ng buhay. Sa relasyon ba o sa trabaho ka mag-focus, ganyan. Maaaring ito ay sa pagitan ng isang desisyon, sitwasyon o relasyon. Or para sa ilan, okay, maaaring ito ngayon pa lang nararamdaman na medyo may ache, may sakit sa puso. But hindi naman, merong nararamdaman emotionally na minsan tinatago nyo na lang or hindi nyo na lang sinasabi sa iba. Tinatakasan nyo na lang o pipiliin nyo ng mag-move on. Dito, alam nyo, feeling ko, meron ng pag-move on talaga dito. Especially kung ngayon palang naranasan nyo na itong heartache or heartbreak. Kasi ito yung lumabas sa inyo. And this months, magiging mas handa na kayo to let go. To start something new. Bibigyan nyo na ng pag-aksyon itong mga na-mention kong mga gandang bagay about sa inyong growth financially, career, ganyan. Meron na talagang mag-move on with the 5 of Cups. This one is in reverse. Ile-let go nyo na yung mga bagay na hindi kayo napapasaya na. Siguro para sa ilan, masaya pa, pero alam nyo sa inyong mga sarili na hindi na natutugunan ng pareho na may balance yung love na nakikita natin. Because when it comes to love, months, sabi ko nga, if single, may bago. May something na kung saan ay magkakaroon na ng balance and mutual attraction. Okay? Balik tayo about sa inyong relasyon pa rin. Andito pa nga rin tayo sa usapan na ito, about sa family o buhay tahanan. Possible for some na may mga goals din kayo ditong naisimulan o gawin. O ngayon pa lang ay mayroon ng nabubuong paggawa o pagpaplano.
Para sa ilan, kung kinakailangan umalis o maglipat, dito pa rin yan eh. Meron talagang pag-alis eh. With the 8 of Cups, maging sa emotions, sa physical home or physical relationship, meron talagang gustong umalis muna or maglipat ng bahay for a fresh start. Ganyan. Nakikitaan natin dito ng smooth na pagtakbo ng mga sitwasyon sa desisyon o maaaring desisyon mo na ito na gawin sa iyong buhay. Pero, Earth signs, mangyayari lang ito kung bibigyan mo muna ng sapat na pag-aaral. Okay, with this Ace of Swords. Pag-aaral ng may klarong pag-iisip ang mga bagay-bagay bago bigyan ng aksyon. Because right here, I am talking about a major decision. Kasi nakikitaan ko na parang medyo malalim ito para sa ilan. Okay? Pero ang maganda dito ay magiging handa ka na. Okay? Kailangan mong marinig na magiging handa ka na dito sa mga maaaring responsibilidad, pero dapat maging handa ka rin sa ilang kaako ng responsibilidad na ito. Of course, pagdating sa anuman sa buhay, nandyan pa rin ang ups and downs, hindi naman mawawala yan. Kung hindi naman ito something major, like paglilipat ng bahay, kasi andun tayo sa inyong physical home or family sector, maaaring ito ay simpleng simpleng pag-repair, pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay o paglilipat ng mga kasangkapan, pagbili ng bago, o kahit simpleng pag-general cleaning lang ito, kasi nakita ko that you will crave something new sa inyong home sector and relationship, sa inyong family, partnership. Gusto niyo ng something bago. Maaari rin namang ngayon pa lang, okay? Para sa ilan, merong pagbabago na nararamdaman pagdating sa usaping pamilya o tahanan. I will add up para i-clarify natin ito. Okay. Baka kasi ang ilan ay masyadong nasobrahan sa pagtuon doon or masyadong nagbigay na minsan nakakalimutan mo na yung sarili mo na minsan kailangan mo ng self-priority naman. Hindi naman ibig sabihin na magpo-pause ka sa ilang bagay na nakagawa mo ay yun na lang, okay? Pero may mga maaring habits or routines kang baguhin this Burr months. I mean, changes, and this could be positive or negative. With the 6 of Pentacles, this one is in reverse. Maaaring ito ay may kaugnayan din sa money and family. Maaaring ang ilan ay maiba yung perception or sa paghawak ng pera. Ganyan. Maaring sudden events ito na hindi nyo inaasahan, na mababago yung inyong paniniwala. At parang magugulat na lang ang ilan sa ganap na ito. Or maaaring sabi ko nga nangyari na ito, ngayon pa lang ay may isip mo na yung mga realizations na nabuo mo doon, yung mga aral. Ayun lang no, baka ang ilan ay magulat or nagulat na dito sa ilang ganap na ito. Yung pakiramdam na nasurpresa ka. Earth signs, maging ano pa man ito, isang posibilidad o responsibilidad ay manatili kang matatag. Okay? Alam ko medyo alam nyo, baka meron kayong pinagdadaanan sa family or sa inyong personal relationship na sobrang nagdulot ng heartache or pag-alala. Okay? Malalagpasan nyo kasi merong indication ng pag-move on. Huwag kayong ma-stuck doon sa situation. Although, napaka-major ng usapan pagdating sa family. Alam natin yan. Napakahalaga yung pamilya. Pero minsan, self-care isn't being selfish. Sabi nga nila, i-priority mo muna yung iyong sariling kapakanan ngayon. Kahit ngayon naman. O ngayon na lang. Ulit. Okay? Balik tayo. Medyo nalungkot lang ako dun sa part na yun. Pero marirelease niya, no? Aalis na kayo dun sa sitwasyon na yun. At the end of the day, nasa sa inyo yun. Kung saan kayo higit na maglala ng prioritization ng atensyon, ng energy. Piliin nyo yung may balanse na may parehong nagbibigay at tanggap kayo. Okay?
at kilala kayong totoo kung sino kayo bilang isang tao. Balik tayo pagdating sa career, isa sa sorpresa. Sorpresa na nakikita natin na maaaring yung ma-encounter this months. Earth signs, kung magpapatuloy ka sa pagpupursige, ay malaki yung possibility na makabuo ka ng panibagong tagumpay sa inyong buhay trabaho. Although, ayan naman tayo sa although, alam naman natin lahat habang tayo nabubuhay ay may pag-asa. Pero, sa mga susunod na buwan, Earth signs, the King of Swords kasi is in reverse. Malaki ang chance mo na makamit mo yung iyong career goals. Pero kasi, totoo rin yun eh. The universe will guide you. But still, at the end of the day, it's all up to you. Kung paano mo sasabayan ang chance na ito na nakikita natin. Sabi ko nga, it's your time to shine and push your career forward. Push harder, Taurus, Virgo, Capricorn. Ayan, nakikisabay yung mga manok. Gawin mo itong mga ideya na gusto mong gawin, bigyan ng aksyon. Pero, ayan na naman, ang lakas nun, iwasan lang yung ma-pressure or ma-overwhelm sa ilang sitwasyon. Kasi baka meron kayo ilang responsibilidad or kung hindi man, makaramdam kayo na parang kailangan meron something kayong magawa. Dahil kung meron ka mang dapat patunayan, ito ay hindi dapat sa iba. Nararapat na magmula ito sa iyong sarili, okay? Because you have nothing to prove to anyone. Do it for yourself. Earth signs, okay? Ano pa ba yung ating mai-add up dito? So, nag-highlight sa buhay, pamilya, relasyon. Also sa inyong goals. Yung natitirang 4 months. Alam nyo, the remaining 4 months of this year ay talagang para sa inyo. Earth signs, walang bias. Pero kasi, kung aking i-relate when it comes to astrology, actually, nag-highlighted rin para sa inyo ang career, buhay, trabaho, yung income o yung kita mo, kung paano ka mag-handle ng situation, yung pagbibigay sa pamilya, sa ilang tao sa inyong paligid. Merong chance, napakalaki yung sorpresa ng chance na lumago. Ano man itong maaari mong simulan. O ngayon pa lang, okay, kahit hindi mo pa nararamdaman yung progress. Pero kung ano itong ginagawa mo, patuloy na iyong binubuo. Kung saan ay maglalaan ka pa ng extra focus at determination sa anumang iyong ginagawa. Definitely, isa pang surprise, yan yung nakikita natin, okay? Dahil dyan, para sa ilan sa inyo, kung pupursigihan nyo, magpupush kayo, posibleng meron kayong reward or recognition na matanggap. Or magkaroon ng bonus ang ilan. Or pagtaas ng sweldo, ganyan. Okay, so yun. Tayo ay mag-adapt ng pinaka-exact message para sa inyo. Gamit ang Oracle cards na narito for Earth Signs. Anong mensaheng may iwan natin para sa kanila? Earth Signs. Anong message? Okay. Surrender to the divine. Okay. Isuko mo na ang bataan. Isuko mo na yung mga nararamdaman mong sakit this months bago pa man pumasok ang bagong taon. Tanggapin, surrender to the divine. Definitely, yung faith, laliman. Alam ko, iba-iba tayo ng paniniwala kung paano mag-handle dyan sa iyong faith or paano mo kaharapin yung mga beliefs. Okay? Pero, it's time to move on. Especially kung kayo ay makarelate sa na-mention ko. When it comes to family or relationship, partnership sa business, ganyan. Pero, surrender to the divine. Yan yun eh. Yun yung pinakatatlong naisiparating ng oracle na to. Ng message na ito. Medyo nasad lang ako kasi baka ang ilan ay medyo merong isipin. Ulitin ko about sa family, relationship in general. Pero ito na yun eh. It's time na
magising ka na meron pang pag-asa. Medyo kasi may lalim, sabi ko, di ba? Ikaw ba naman, tusukin ka ng ilang sword sa iyong puso. Pero hindi dyan natatapos ang life. Anumang sektor ng buhay, yung kinakaharap mo na may kahirapan. This months, okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi ka natutuloy. May mga bagay na wala na tayong, kumbaga, control. Hindi natin makokontrol kung anong sitwasyon or kung anong iisipin ng ibang tao kahit pa malapit sa'yo or sino pa man itong Poncio Pilato. Poncio Pilato, ano ba yung na-mention niyo? Pero, isuko na. Isuko yung mga bagay na wala kang control at magpatuloy. Mag-focus ka dito sa nakikita nating growth, yung may balance, yung daan papunta doon sa iyong highest potential pagdating sa relationship. Mag-focus ka sa mga tao na alam mong totoo. Sabi ko nga, totoo yung nagmamahal sa iyo, kilala ka, naniniwala sa kakayanan mo. Bigyan ng pag-aksyon, takpan mo na yung mga hindi pag-move on na yan. May galit. May galit si Moonchild. At gamitin mo yung iyong power. Yung power to give, power to take action, power of your natural ability. Earth signs. Okay? So, ayun. I guess hanggang dito na lang muna itong ilang messages natin for you. Sana kung ano man itong mga mensahe na ating nakita ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one. Okay, hi air signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ito na po ang inyong reading for months, September to December 2021, hihingi tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Anong sorpresa? Okay, ayun. Anong sorpresa ang maaaring niyong matanggap o ganap na maaaring ihain sa inyo this time? Pawang gabay lamang po. Hihingi tayo ng pinaka-exact message gamit ang Oracle at Tarot para sa mga air signs, Gemini, Aquarius, Libra. Exact message. Okay. Kanina pa siya lumalabas. The Ace of Cups. Okay. Ada pa tayo dyan. Air signs. Ada pa tayo ng ilang message. Knight of Wands. Gemini, Libra, Aquarius. From September, Queen of Swords. Isa-isa silang nagpapakita. Ayan, ayan. The Three of Wands, Four of Swords, and the Temperance. Gusto ko pang mag-add up para dyan. Para sa inyong air signs. Exact message. Ayan. Pero ng, wow. Okay, ang ganda lang. Ang nakikita ni Moonchild dito. Okay. Ace of Cups. New connections. New friendship. New relationship. Yung nakikita natin for some of you. Yun yung unang lumabas. The Ace of Cups. New beginnings pagdating sa relationship. Mas magiging effective kayo sa inyong paraan ng pakikipag-usap o pakikisalamuha with the Queen of Swords na definitely ay magagamit nyo sa inyong buhay, trabaho o career, pati na rin syempre pa sa relasyon. Kasi lahat naman tayo pagdating sa buhay ay mayroong parte ng relasyon sa trabaho, sa pamilya, sa kaibigan, sa inyong personal relationships. Magiging smooth yung pakikipag-usap. Okay, with the Queen of Swords. Or even sa school, ayan, kung kayo ay estudyante pa lang, mas aangat o lalabas ang inyong communication skills. Maaaring ang ilan ay makatanggap ng ito na yan, sorpresa or good news through social media. I'm getting a message na mayroong ganong sitwasyon with the Queen of Swords. This represents communication. Mas haangat o lalabas yung inyong communication skills. Yan nga, sabi ko, diba, paulit-ulit ang Moonchild. Pero, maaaring makatanggap ng offer. Kasi andito ang Ace. And this represents beginnings, new beginnings. Offer o proyekto kung saan ay maipamamalas mo ang iyong natural na abilidad. Again, pagdating sa komunikasyon. So, napakalawak rin po niyan, maaaring ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pagsasalita,
pagbabahagi pagdating sa mga ideya o services na meron kayo pagsusulat. So, some of you ay maaring isang writer at mabigyan kayo ng pagkakataon this bare months na may publish ang inyong content or kung meron kayong something na i-produce, ganyan, yung mga positive possibilities para sa inyo na kung saan ay kayo ay magiging independent o matututunan nyo ng maging independent. If this is about your career, then possible for some. Nakikita ko kasi medyo nagbigay din dito yung simulain pagdating sa communication sa part ng komunikasyon. Ano lang? Isa lang yan, diba? For some of you, possible na may kaugnayan ito sa television. Yes, guys, about public relations na na-mention ko nga, maaring may kaugnayan sa social media. Mas nakikitaan na rin kayo ng higit na growth dito in the last 4 months of this year. Nakita ko yung 4, na-mention ko na rin yung 4 pero 4 of Swords and the Knight of Wands. Dito muna tayo sa Knight of Wands. Hindi mo pa man maisip right now, air signs, Gemini, Libra, Aquarius, but you have the energy, okay? Or marahil, kailangan mong marinig na you have to have the energy. Especially ngayong huling 4 na buwan ng taon. Sinabi ko ito sa iyo, air signs, dahil anumang bagay na bigyan mo ng aksyon kasama ng iyong tiyaga at efforts ay makikitaan mo ng magandang resulta ito sa huli. Very important rin syempre pa na maging inspired ka and motivated sa anumang bagay o simulain na with the Ace of Cups, simulain na gusto mong gawin o gagawin kasi yan yung pakiramdam na higit na makakatulong sa'yo para ikaw ay mag-push o magpatuloy sa laban ng buhay. To be honest, some of you ay makakabuo ng sariling pangalan ng hindi inaasahan with the Queen of Swords and Knight of Wands. Posible rin na ito ay isang sorpresa na matatanggap ng ilan kung saan ay mabibigyan kayo ng karangalan. It doesn't matter, okay? Kung gaano man ito kalaki o kaliit, pero something na ma-appreciate nyo dahil makikitaan kayo ng abilidad sa paggawa. Again, ito ay nakadepende po sa inyong paraan ng paglalaan ng efforts o tiyaga dahil ito ay isang bagay na mula rin sa inyong paghihirapan. Okay, wala namang easy money, wala namang madali sa buhay, anumang trabaho mo ito. For some of you, if you are still a student, maaring meron kayong i-pursue this time. Halimbawa, ay magte-take ang ilan ng master's degree or special trainings, ganyan, or magbabalik eskwela ang ilan, no matter what your age. Mag-look forward kayo into learnings. Okay? At maaaring ito para sa ilan na may kaugnayan sa overseas, magkakaroon ng progress and development sa inyong sektor ng kaalaman. Ganyan. Yung pag-aaral para sa ilan. Or this September, meron din tayo nakikitang pag-travel. Yun din yung nakikita. Isang indication ng 3 of Wands. Para naman sa ilan, okay? Para naman sa ilan, bababa ko ng ilang cards na may kinaharap na conflict legally, ganyan. I know hindi ako nag-iiwan talaga ng mensahe about legal matters, pero kasi when it comes to astrology, isa-share ko na rin dito sa inyo, nag-highlight rin ito para sa ilan. So if some of you ay makarelate, maaring maglalaan rin kayo ng extra focus doon. Kasi kitaan natin ng purpose. Maaring ito ay purpose and learning, studies, spiritually, mentally. Meron kayong gustong malaman na, kumbaga, malaman at makitaan ng growth yung inyong mga sarili, which is nice. Na-mention ko na yung travel, with the 3 of Wands. Maaring mabigyan kayo ng pagkakataon para sa ilan na makapag-travel sa ibang lugar o bansa. So, maaaring ito
ay isang sorpresa rin na inyong matanggap kahit pa expected na ito ng ilan sa inyo. Ang purpose ng pag-travel na ito ay for work or for pleasure, and some, okay, maaaring kikitain or mag-i-spend kayo ng quality time kasama ang pamilya with the 10 of Cups, mahal sa buhay. Maaaring sa ibang bansa ito, okay, overseas, especially sa mga may karelasyon na AFAM dyan, para sa mga nasa long distance relationship. Positive possibilities about traveling. Kung may nayos kayong travel matters, halimbawa ang inyong passports or immigration papers, magiging smooth ang takbo nito. Per months. Okay, positive lang tayo. Magiging okay din yan. When it comes to your love sector, balik tayo dun sa nakita ko with the Ace of Cups sa unang-una. Kung kayo man ay nasa isang relasyon at pinagtibay na kayo ng panahon, yung inyong pagsasama, mas lalalim, okay? Ace and 10 of Cups. Mas lalalim ang inyong pagsasama, yung inyong relationship ngayong months. Some of you may actually get a surprise marriage proposal. Kung hindi man, maaring magpaplano na kayo. Ang ilan naman ay maaaring makapag-desisyon ng lumagay sa tahimik o magsama na sa isang bubong. Or, ang dami kasing possibilities. For some, keep in mind, guys, na ito po ay general message, ay mayroong sorpresang baby blessing na matatanggap. Kung hindi man, okay, maaaring mapag-usapan nyo na ito ng iyong kapareha. Maaaring meron kayong ikonsidera na may kaugnayan sa baby or children. Kasi nakita ko yung mga bata, oh. Diba? Or sa inyong mga may anak na, kung mayroon na, ay mas bibigyan nyo sila ng extra care, attention, and focus. Ang ilan ay maaring mainihan ng, ito yun, surprise para sa mga anak or chikitings. Kumbaga, in short, ay mas magiging futuristic kayong mag-isip with the 3 of Wands dito sa mga sektor na ito ng inyong buhay. Futuristic and creative. Sa pamilya, sa inyong mga anak, karelasyon, especially nga kung kayo man ay hinubog na ng panahon. If single naman, yun yung unang-unang message ko kanina with the Ace of Cups, malaki ang possibility na ang ilan sa inyo ay makilala ang one true love this months. So, ang ganda naman, regardless if single, if in a relationship man or married, pero mas aangat ang inyong aura and charm ngayong months. With the Queen of Swords, makikitaan kayo ng kakaibang alindog, ganyan. Parang malakas yung dating nyo, hahanginin sila. Hahanginin ang mga madadaanan nyo sa lakas ng dating nyo. Kumbaga, magiging magnetic kayo sa mga mata ng tao sa inyong paligid. Mag-glow up ang beauty ng ilan. Marahil isa ring reason ay ang positive presence o yung genuine happiness na makikita at mararamdaman sa inyo ng ibang tao. Okay? Alin man sa inyo air signs, again, regardless if single, in a relationship, or married, ay maaari namang mas pipiliin na lang munang higit na mapag-isa. Guys, ang lawa kasi ng cards, lahat lumabas yung indication dito, pero kayo na pong bahala kung saan kayo higit na makaka-relate. Ganyan. Mas pipiliin muna naman ng ilan sa inyo ang mapag-isa. Siguro, first 2 months, sa months, September, October, ganito yung feeling nyo. And then, during Christmas season, alive na yung energy nyo ulit, nakapag-recharge na kayo. Pero with the 4 of Swords kasi, kumbaga, mas pipiliin mo ng higit na mapag-isa sa mga susunod na linggo o buwan na ito ng months for some of you. Magre-recharge ng enerhiya ang ilan. Especially kung masyado kayong nagpaka-socialize kasama ang kaibigan o ilang tao sa inyong buhay. You will be craving for a rest. Na maganda naman, once in a while, you need to pause, rest, and reflect. Para mabuo nyo yung moderation, yung balance sa inyong buhay. For some of you,
ay maaari namang mayroong magbalik na tao from the past. From the past, guys, kasi andito rin yung Queen of Swords and the Three of Wands. About sa, kasi ito merong mag-reconcile, merong magbabalik. Possibly, ito ay mula sa inyong past relationship, maaaring ex-partner or ex-friendship. And actually, maaaring makatulong itong taong ito in one area of your life this months. At maaaring ito ay about sa iyong financial or career sector. Kumbaga, ipupush ka niya. Or magdadagdagan yung iyong kumpiyansa or confidence sa iyong sarili. Mas magiging inclined kayo sa inyong personal goals or mas lalalim na ngayon yung inyong connection sa inyong mga tunay na passion with the Knight of Wands and Queen of Swords. Ito rin nagbigay din dito sa inyong motivation, inspiration sa buhay. Kung ano talagang nais na gawin, sundin lang ang nararamdaman. Air signs, okay? Follow your heart. Trust your intuition kasi mananatili kang open sa mga positive possibilities. Maring ngayon pa lang or soon enough ay mas maintindihan o malalaman mo na ang iyong life purpose with nawala na guys, the Temperance. Okay, kung saan ay higit kang magiging masaya at mag-grow mentally and spiritually. Yung financially, kusa na yan susunod at mag-flow sa buhay mo. Ang mahalaga ay mahal at masaya ka sa ano mang gagawin o tatahakin mo sa buhay. Okay? Ano pa ba? For some of you na may new changes na mararamdaman o maramdaman pagdating sa usaping pamilya o tahanan, physical or emotional changes. Physical, maaring may sorpresang bagong bahay o handa na magkaroon ng bagong bahay o ngayon pa lang, okay, ay nagpaplano na bumili ng bagong bahay, meron ng binubuong desisyon dito o di kaya naman ay ang ilan ay dadaan sa house renovation, yung ganyan. May mga changes sa part na yon, may progress. Or na-mention ko yung physical, emotional, may ilang maaring maramdamang pagbabago rin dito sa pamilya. And it all depends sa sitwasyon. Okay, meron ng sound sa kapitbahay. Baka makopyright tayo. Kuha tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. Okay. Conclusions are within reach. So meron kayo makukonclude, mapagtatanto ngayong months. Sana ito ay tungkol sa inyong na-mention kong purpose, higit nyo nang mauunawaan kung ano yung mga nais nyong gawin pa, nabibigyan nyo ng pag-aksyon at sapat na tiwala sa sarili. Ayun, so sana kung ano man itong mga nakita natin mula sa inyong baraha, air signs ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one. Okay, hi water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito na po ang inyong reading for months from September to December 2021. Anong sorpresa o ganap ang maaari niyong kaharapin ngayong susunod na 4 na buwan? Okay, anong message na may iwan natin para sa mga water signs? Exact message para sa kanila, Cancer, Scorpio, Pisces. Uy, meron na agad na lumabas. The King of Pentacles in reverse. Kulang tayo ng ilang exact message. Okay. The Five of Cups in reverse. The Three of Swords in reverse. We get a lot of reverse. Pero actually, ang ganda ng definition niya. Later ko na ipapaliwanag. Uy, meron na agad. The Eight of Pentacles. The King of Swords in reverse. Merong mga hindi nagbabalanse, pero huwag pa tayo. Dagdag pa tayo ng exact message for Cancer, Scorpio, and Pisces water signs. Uy, ayan. Meron ng dalawang nagpakita dito. The Eight of Swords in the Knight of Cups. Nakita ko agad yung pusong bumaliktad dito. With the Three of Swords. Lumabas dito kanina. I'm not sure, hindi ko natandaan kung anong sign yun. Pero sa inyo nakabaliktad na. So, definitely, this months, dadaan kayo sa healing process. Or marahil kailangan yung marinig na
kailangan meron ng maghilom na sugat na sinaksakan ng ilang suwid sa dibdib, yung pakiramdam na ganon. Okay, unahin ko na. Later, may dadagdag pa ako dito. Yung pagdating sa inyong income or financial sector, maganda naman yung nakikita natin na possibilities in the last 4 months of this year. For some of you, keep in mind na ito po ay general message, ay maring may magandang sorpresa na matanggap sa usaping ito. Halimbawa, kung mayroong may pagkakautang o utang sa inyo ang isang tao na parang hindi nyo na inaasahan pa na magbabayad pa sa tagal, ganyan. Na-mention ko to kasi nakita ko yung Knight of Cups and King of Pentacles in reverse. Kumbaga yung parang pahirapan ang pagsingil para sa ilan, maaring matanggap nyo ito this time, anytime this months. Para sa ilan, okay, para sa ilan naman, maaring ito ay isang bonus or commission or recognition sa trabaho o anumang yung pinagkakaabalahan. Okay? Kasi, nagbigay diin sa inyong career. Although, unang-una ko yung na-mention about sa sakit, dun sa feelings, pero dito muna tayo about sa career. Meron kang regalo na matatanggap mula sa ibang tao. Maaring sa inyong company, kasi nakita mo, ito yung sektor ng iyong paggawa, the 8 of Pentacles, your work sector, o kahit simpleng appreciation lang ito, pero positive possibilities na mula rin sa iyong pinaghihirapan. So, definitely, kailangan present pa rin ang tiyaga at effort sa paggawa. Kasi nakita mo siya, pinaghihirapan ang mga bagay-bagay. Water signs, okay? For some, maring ito ay sa gobyerno. Na-mention ko with the King of Swords. This one is in reverse, pero merong ayuda, ganyan, ayuda na matanggap ang ilan sa inyo. O yung bonus nga, recognition, maging ano pa man ito, something na makakapagpasaya sa inyong mga puso. Although, kagaya pa rin ng ating buhay in general, especially financially, makakaranas pa rin ng ups and downs. Kasi meron tayong ilang reversal energy na nakita o natanggap dito. Pero, tandaan nyo na ito namang struggle na maaari nyong maranasan na isang sitwasyon na meron at meron kayong matututunan. Tinuturuan at hinuhubog lang kayo sa ilang downtimes o pagsubok na posible nyong kaharapin. Kumbaga, wala pa rin namang sayang, 'di ba? Halimbawa, malugi ka man sa isang negosyo o kulangin ka man sa budget, mahirapan ka man at one point ngayong taon, may learnings ka namang mababaon doon. Parang sa love lang, 'di ba? Ganyan naman talaga ang buhay. Pero still, at the end of the day, nasa yung mga kamay kung ang ilang aral na ito na kakaharapin mo ay babaunin mo sa iyong patuloy na journey. Matuto sa pagkakamali with the 8 of Swords and the 5 of Cups in reverse. Ayan, naka-reverse yan. Matuto dun sa mga disappointments na maaring pagdaanan ngayong months o ngayon pa lang ay pinagdadaanan, kasi sabi ko nga ay maaring ang ilan nasa healing process na ngayong months. So, matuto na dito sa mga kamalian na ito. Acceptance din, kasi nakita mo, ito yung medyo masakit dito, ito yung cards na itong narito, pero I'm a Cancer, guys. Cancer Sun, Pisces Moon. Importante rin na alam niyo yung inyong ilang sign sa inyong natal chart. Pakinggan nyo rin yun. So, medyo nagbibigay din talaga sa akin yung water signs. So, nakaka-relate ako dito sa ilang. Para sa akin nata talaga ito. Pero gamitin mo yung mga realizations na maaari mong mabuo ngayon pa lang at magpatuloy sa ilang responsibility mayroon ka sa buhay. Huwag susuko, tuloy lang, kasi maaaring nag-negative self-talk ng ilan, kalaban ang sarili, na papangunahan minsan na pangibabawan ng pagiging negative, kasi emotional ang mga water signs na unahan kayo ng inyong mga emosyon. Na-mention ko na rin naman ang struggle, andito na rin naman tayo sa ilang enerhiya rito na medyo may
may sakit. Pero para sa ilan, makaramdaman ng pressure sa relationship or financially. Although, may good naman tayo nakikita, pero pasok rin kasi sa banga yung pangamba na baka kulangan ka o mawalan ka. Again, maaaring ito ay sa money, sa inyong income, or about sa relasyon. Merong, kasi, mga ilang unexpected na pwede kayong kaharapin. Halimbawa, sa pagdating sa finances, unexpected bills or expenses na ihain sa inyo, ganyan. So, isang paraan na nakikita natin rito ay sabi ko nga unang-una na huwag sumuko, tuloy lang. Kung ikaw ay makarelate, humanap ng paraan, for sure. As a water signs, ay meron kang solusyon na may isip dahil ikaw ay creative, hindi mo pa man ito mag-isip sa iyong sarili, pero meron kang sariling o natural na abilidad sa paggawa. Madiskarte. Yan, yung mga water signs. Humanap ng paraan, for sure meron. Kagaya ng pagtanggap ng extra work for an extra income. Patuloy lang na maging practical, pero realistic pa rin. Okay? Kumbaga, yung alam mong kaya mo, dahil alam naman natin na mahirap ang buhay ngayon. Kailangan nating tanggapin anumang ihain sa atin ng universe na hamon o challenges ng buhay. Hindi man maging mabilis, yung ilang mga bagay, yung proseso, dadaan ka dyan. Maaaring makaramdam ng ilang kabagalan. Pero it takes time. Lagi mo lang din alalahanin na kung ginagawa mo naman yung iyong best sa iyong tungkulin sa relasyon, sa trabaho, maging ano pa man ito, hindi masasayang yung pagod. Okay, sabi nga nila, slow progress is still a progress. Cancer, Pisces, Scorpio. Medyo nag-highlight sa inyong finances or income ang bar month. Sabi ko nga, nagbigay din doon. Yes, may pros and cons. May positive at negative pa rin na napaka-natural naman. Pero pinaka mag-highlight talaga sa inyo on the last 4 months of this year ay ang buhay, tahanan o pamilya. Andito ang 3 of Swords and the 5 of Cups. Maaari rin naman ito sa relationship. Yun yan, relationship, personal relationships, sa family or partnership. Yan. Okay, mag-add up ako ng isang message para sa inyo. The 2 of Wands. Maaring ito ay about sa travel and progress. Merong pag-travel ang ilan sa inyo. Pagdating sa inyong home sector or family, possible na meron kayong positive luck na ma-receive. Okay? Alam ko medyo may ache, may sakit, pero meron namang good news din bago pa man matapos ang taon. Maaaring ito ay expected na ng ilan na mangyayari, or para sa ilan ay unexpected ito. For some, kahit na alam na o inaasahan, parang surreal pa rin yung feeling na totoo ba ito? Nangyayari ba ito? Ganyan. Pero ready na kayong pumunta sa mga tunay na titibok ng inyong mga puso, sa passion, sa inyong love, ano ba man ito. Okay, itong positive luck na nakikita natin possible for some of you, napakalawak rin po kasi ng cards, ay may bagong bahay na naghihintay, ganyan, may expansion, progress. Kita nyo, may mga houses doon. Ma-relate lang ni Moonchild. Hindi. Kasi this represents developments, progress, travel, bukod pa doon. Pero may handa ng lumipat sa inyo o maglipat. Kita mo malayo yung kanyang tingin. Meron na siyang nabubuong plano doon or meron ng buong plano. Para sa ilan naman, maaring paplanuhin pa lang ito. Ganyan lang. Merong decision, because this is 2 of Wands, medyo magwe-weigh in. Kayo na po bahala kung saan kayo higit na makaka-relate or resonate sa ilang message. Pero merong decision na maaari kayong mabuo. And this is something new environment, new things. So, kung hindi man ito paglilipat ng tirahan, maaari rin namang dadaan sa house renovation ng ilan o may ibibenta kayong property. Marami yung possibilities. Maganda rin yung nakikita natin doon.
possibilities. Okay? Pwede rin namang simpleng desisyon lang ito ng pagbili ng kagamitan o yung mga napaplano nyo sa buhay, pamilya, kasangkapan, ano daw. Yung mga gusto nyong ayusin sa inyong tahanan. Ganyan. Simpleng pag-ayos, pagkukumpuni ng inyong tirahan. Again, higit na nagbigay diin sa sektor ng inyong tahanan na magiging handa na kayo, ano pa man ito na nais nyong gawin. At handa rin naman kayong suportahan ng inyong mga mahal sa buhay o pamilya. Okay. Ano pa bang ma-add natin? About sa health, kalusugan, physically or mentally, especially water signs, Burr months are the best time for healing. Sabi ko nga, with the 3 of Swords, the 5 of Cups, yun yung mga sitwasyon na kailangan meron ng mag-heal your body, your mind, and your spirit. Kung meron kayong health concerns, pagtuunan nyo rin ito ng focus. Maglaan ng oras para sa sarili, magpahinga. Tanging kayo ang nakakaalam niyan. Well, some of you, maaaring kayo na mismo yung maghanap o mag-crave ng namimension kong pahinga. With the 5 of Cups. Para kasi medyo napagod na kayo sa ilang sitwasyon or maaaring masyado nyong ibinuhos yung inyong atensyon sa isang sektor kagaya ng paggawa. Lately, kung masyado kayo nagsisipag, o maaaring kailangan mong marinig na magpahinga naman. Pahinga sa trabaho, sa pagsusocialize, o sa buhay na ito na meron tayo in general. Maiisip nyo na kailangan nyo rin ng break. Mag-rest, mag-recharge, mag-reflect, lalo na kung ang ilan ay may pinagdadaanan o patuloy na dinadalang problema. It's part of life naman, diba? Mas laliman lang ang connection sa iyong faith. Okay? Na lagi ko namang name-mention, maging ano pa man ito, sa ating nag-iisang creator, kay Lord, ikaw ang tanging nakakaalam din yan kung anong relasyon meron ka kay Lord. Ako personally, hindi ako religious na tao, pero not just because hindi ka religious, hindi ka na magdadasal. I mean, napaka-powerful ng prayers. And not just because meron kang visible problem. Right now, napakatunay kasi na sobrang powerful ng prayers. Yung connection na meron ka sa taas, sa ating nag-iisang creator, ay tanging ikaw lang ang nakakaalam at siya. At ako rin, diba? Ganyan tayo lahat. Hindi natin dapat i-judge kung anong relasyon ng isang tao sa kanyang reliyon. Okay? Respeto lang. Ang gusto ko lang i-point out dito talaga, anumang kaharapin o patuloy na kinakaharap mo sa buhay, positive or negative, highs and lows, Cancer, Scorpio, and Pisces, ay huwag kang makakalimot sa taas, sa iyong faith. Maging ano pa man yan, malaking tulong dahil sa kanya kahigit na magiging matibay, positibo, at hopeful sa iyong future. Sa kanya ka magpapatuloy. Okay, lalaban at lalaban ka. Dahil alam mong nandyan siya, gumagabay lang sa'yo. Water signs. Okay, kuha tayo ng pinaka-exact message na narito na maaari nating maidagdag sa inyo for Burr months, Cancer, Pisces, Scorpio, Burr months. Okay, iba yung ano dito. It's time to take action. Meron ng kailangang pag-aksyon na magganap. Pero sa aking palagay, meron talagang magaganap. Dahil kailangan ma-realize mo or marinig mo na magpatuloy lang sa kung anong adhikain. Ayan o, yung uling message ko na mayroon siyang kabayo, may cups. Sundin, follow your heart, your feelings, your intuition. Water signs, napaka-intuitive nyo, empathetic, sensitive, at yun yung power nyo eh. To be honest, yan yung magdadala sa inyo doon sa pag-aksyon, sa gusto niyo talagang puntahan, sa resulta na gusto niyo maranasan at pakamtan. Tuloy lang, laban lang, trabaho, aral, repeat. Yan yun.
tuloy-tuloy lang sa buhay dahil ang ilan, okay, babalik ako dito, wag magpalamon sa negative vibes sa inyong paligid. Dahil totoo yun, waste of time lang yan, wasted time lang kung maglalaan ka pa ng time sa pag-iisip ng hindi okay. Hindi siya makakatulong sa iyong personal growth or paano mo nga naman ma-achieve or mararating yung highest potential sa life kung mai-stuck ka dun sa sitwasyon na yun. Okay, patuloy lang. It's time to take action. Yung sabi ko nga, yung paggalaw naman, hindi naman agad-agad kailangan. Nandun ka na sa dulo. Kita mo yung kabayo, it takes time, one day at a time, one step at a time. Yung effort at hirap mo naman, hindi yan nababalewala. Okay, meron at meron yung resulta sa huli. May progress, may development. Makakarating ka sa iyong paroroonan. Water signs. Okay? So, ayun. I guess, hanggang dito na lang muna itong ilang messages natin for you. Water signs, sana kung ano man itong ating nakuhang mensahe mula sa iyong cards ay pawang maging gabay lamang po. Thank you so much for stopping by and for watching, and I hope to see you on my next one.